Ozamis City ug Misamis Occidental ug sa tanan managtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta may adlaw? Dazil humuad tikson Setyembre 11, 2025 para sa pinakaulahing balitang asenso. This is Ozamis Today. Pirangat Festival Ozamis, second runner-up sa 41st Bunok-Bunok Maradjao Carajao Festival 2025. Isyo sa titulo sa yuta gipaabot ni Kong Ando sa DENR. Asinso Ozamis leaders mitambong sa Neo Plus program sa DILG alang sa makatawhanon o responsabling pangagamhanan. LGU Ozamis family mipasundayag sa kahanas ug panaghiusa sa mga kalihukan sa 125th Philippine Civil Service Anniversary Celebration. LGU Ozamis misuporta sa BRAVE initiative sa DepEd o GSPIEGO. Kapin sa 1.7 million water reservoirs sa Barangay Kinuman Sur na kumpleto na. Solusyon sa dugay ng problema sa tubig. Ozamis City Kalipi Women's Association mipili sa bagong set sa mga opisyalis. Kapin sa 35,000 pesos nga hospital bill, walay bayaran bisan piso. Pinaagi sa Asinso Ozamis Free Hospitalization Program. Ani ang detalye sa Ozamis Today. Pirangat Festival Ozamis, second runner-up sa 41st Bunok-Bunok Maradjao Carajao Festival 2025. Ang good news ng report. Second runner-up, Festival of Festivals Grand Showdown. Second runner-up goes to contingent number 7. Congratulations, contingent number 7, Pirangat Festival of Ozamis City, Province of Misamis Occidental. Second runner-up, Bunok-Bunok Festivals of Festivals. Our second runner-up for Bunok-Bunok Festival of Festivals winner will receive 300,000 pesos and a plaque. And to do the honors, we have Mayor Paul Dumlao, Vice Mayor Pons Casura, and Governor Lyndon Barbers. Dugang agarbuog makasaysayanhon nga kadaugan na usab ang naangkon sa dakbayan sa Ozamis nga nagrepresenta sa kintibukang probinsya sa Misamis Occidental sa dihang ang Pirangat Festival contingent sa Ozamis City School of Arts and Trades kun OCSAT nakuha ang second runner-up sa open category sa 41st Bunok-Bunok Maradjao Carajao Festival 2025 Festivals of Festivals Grand Showdown nga gipahigayon sa Surigao City along Martes Setyembre 9, 2025. Ang kompetisyon gisalmutan sa napulo ka mga contingents nga nagpasundayag sa maanindot na kultura, musika ug talagsaon nga koreografiya. Diin mihatag og labing makapawaw nga performance ang Pirangat Festival nga nagpasiga sa entablado pinaagi sa ilang elegante ug mabulukon nga mga sinina ug nagpasundayag sa tradisyon sa probinsya. Gawas sa second runner-up ang pwesto ni ini nakadaog isip best in costume ug second place sa street dancing nadaog usab sa Ozamis contingent ang kasing-kasing sa publiko ug gideklarar isip nga the Philippine Festivals Netizens Choice human makakuha og 5,315 ka mga botos. Ang OCSAT nakadawat sa premyo nga naglakip sa 300,000 pesos cash alang sa pagka second runner-up sa Grand Showdown sa Festivals of Festivals Free Interpretation category, 75,000 pesos sa second best sa street dancing ug 30,000 pesos alang sa best in costume.
Kini nga kalampusan nagpamatuod nga ang espiritu sa perangat misanag bisan sa layo nga entablado. Usa ka doble nga kadaugan para sa Misamis Occidental. Ang pagkaposible sa maong milestone bunga sa aktibo nga suporta sa amahan sa dakbayan Mayor Sam Norman Go Fuentes. Inubanan ni Governor Henry S. Waminal, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal ug Asenso Pinoy Party List Representative Congressman Attorney Henry Inde F. Waminal Jr. Lakip ni ini ang maayong paggiya sa magtutudo o mga trainers sa nasangpit nga contingent. Uban na kinatibuk ang puwersa sa Team Asenso Administration dakong pag-congratulate ngadto sa OCSAT alang sa usa ka job well done. Diin nakapakita og nakapaambit sa tradisyon, kultura ug kalampusan sa probinsya alang sa kanunay Asenso Ozamis, Asenso Misamis Occidental. Congratulations, Asenso Perangat Ozamis. Issue sa titulo sa yuta, gipaabot ni Kong Ando sa DENR. Ma-report si Bernie Tixon. Formal nga gipaabot ni 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal ngadto sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR ang kabahin sa nagkadako nga kabalaka sa mga titulo sa yuta nga giingong gi-issue bisan og sakop na kini sa timberland o dili na unta pwede maangkon kun inalienable areas sa pribado nga mga tag-iya. Kini atol sa briefing hearing on the proposed fiscal year 2026 budget of the Department of Environment and Natural Resources adlaw Martes, September 9, 2025. Sumala ni Kong Ando, daghan na sa iyang mga constituents ang nagreklamo nga daw nay titulo nga gi-issue ngadto sa individual ug kumpanya bisan pa nga klaro nga ang maong mga yuta sakop sa timberland. Sa tubag sa Community Environment and Natural Resources Office, Consendro, sa mga sulat nga gipadala sa kongresista, ilang giangkon nga ang yuta inalienable gayud apan ang mga titulo nga gi-issue pa kuno kaniadto sa panahon sa Bureau of Lands pa ang nagdumala sa proseso. Una pa kinig hiusa sa DENR ni atong tuig 1989. Apan giingon ni Kong Ando nga mura lang kini og paghugas kamay nga tubag ug iyang gi-insist ang pangutana karon mao nga kung unsaon paglikay sa pagtukod og istruktura o improvement sa maong mga lugar. Ibig sabihin po, parang medyo naghugas kamay po yung Sendro, saying na wala pa silang alam, wala pa silang, they are not guilty or wala silang participation because it was before the conceptualization of DENR. Now, ang tanong ko po, what can we do? And I believe this is not only this is not unique in our locality, in our district. Sa pagkakaalam ko po, even in other districts, meron pong ganitong issues. Ano po yung pwedeng magawa ng department before kumbaga magkaroon po sana ng damage control before matayuan ng mga structures or improvements, considering na yung mga nakatitle po nito are mga private individuals or corporations, private corporations po. Si DENR Undersecretary Attorney Ernesto Adobo may pasalig nga maghimo sila og investigasyon ug kung mapamatud-an nga timberland gayod ang yuta, irekomenda nila sa Office of the Solicitor General ang pagpasaka og reversion case aron mabawi ang titulo. Dugang pa niya, gipahimungnuan na sa DENR ang ilang mga regional offices nga magmatngon sa pag-issue og titulo ug klaruhon una ang land classification. We will investigate. And then, if it is found out that it is in timberland, DENR will apply for the reversion of the same. Tama ba, Mr. Secretary? we will file reversion cases. We will initiate the investigation and then submit report to OSG because by law, it is the OSG who would file the case in court. No? Pero sige po, in fact, robust ang department on this activity. And the other question, how the department could prevent. No? We've told the regions to avoid issuing titles on areas where the delineation between the forest land or other class of lands and agricultural lands is in question. No? There are a few. Pero
that is our strategy to avoid issuing later a questionable pattern. Nangutana usab si Kung Ando kung kinsa sa DENR ang responsable sa pagbantay ni ini nga klase sa isyu. Matud man ni Yusik Adobo, adunay duha ka paagi, judicial ug administrative. Ug gisugdan na usab ang kampanya uban sa Forest Management Bureau kun FMB aron masusi og babantayan ang mga lugar nga posibleng masayop og hatag og titulo. Gibutyag pa ni Kung Ando nga ang iyang kabalaka nagsugod tungod sa pagpaundang sa pagtukod sa usa ka mall sa Osami City nga giingong naapektuhan tungod sa susamang problema sa land classification. Giingon niya nga una na niya kining giungkat 4 ka tuig na ang milabay sa dihang siya pa ang mayor sa syudad. Apan hangtod karon wala gihapon klarong aksyon ang gihimo. Mr. Chair, the reason why bringing up ko po ito here because the letter that I read was from the Senro. It was addressed to me and it was dated 4 years ago. So I've been making a follow-up. At the time, I was still the mayor of Osami City. Kung anong ginawa nila, and parang wala pa po kasing action. That's why may I request na lang, Mr. Chair, for an intervention from the central office to give us assistance because this is actually rampant in our district. Marami pong nagrereklamo and even yung mga areas na mahulog na parang nasa dagat na po, natituluhan pa. So yun po yung, if we can request assistance from the central office so that we can start the process of, it is, how do you revoke those titles issued, no? And before po makapagsimula ng any major construction, yung mga private individuals na mga holders ng title, because that would be more complicated pag may bahay na or pag may building na, like the mall that I was referring to. Na yun nga, parang siyempre pag ganun, parehong talo na po tayo nun eh. The developer has invested, tapos walang choice yung local government but to hold construction because it is on top of a creek and it has caused flooding. So mga ganun po, Mr. Chair, I would like to request for intervention. Tungod sa padayon nga pagdagsa sa mga reklamo, nangayo siya og tabang direkta sa DENR Central Office aron kini matubag og masulbad og gipasalig usab sa DENR nga ilang buhaton ang tanan nga legal nga lakang aron maprotektahan ang mga yuta sa Misamis Occidental batok sa sayop nga pagpanghatag og titulo. Ang padayong paningkamot ni Kung Ando nagpakita sa iyang lig-on nga determinasyon sa pagpanalipod sa interes sa katawhan nga masiguro nga adunay hustisya ug klarong pagtuman sa balaod. Iyang gisiguro nga kini nga isyu dili mapasagdan hangtod makabot ang tinuod nga solusyon aron ang mga misamisnon karon ug sa umaabot nga henerasyon adunay lig-on nga katungod ug kasiguruhan sa yuta alang sa tinguha nga padayong pag-asenso. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Tixon. Salamat Bernalda sa Osamis Leaders mitambong sa Neo Plus program sa DILG alang sa makatawhanan og responsableng pangagamhanan. Ani ang report. Gipasigdahan sa Department of the Interior and Local Government kun DILG pinaagi sa Local Government Academy kun LGA ang 2025 Neo Plus kun newly elected officials program nga nagdala og kusganong panawagan alang sa mas tinud-anay nga accountability ug integridad sa lokal nga pangagamhanan. Gisugdan ang kalihukan pinaagi sa overview of the Neo Plus program nga gipresentar sa LGA diin gihatagan og klarong pananaw ang mga partisipante kabahin sa tumong ug mas gipalapdan o apa nga bahin sa maong pagbansay. Ang inisyatibo gidisenyo aron giyahan ang mga bagong napili ug mga nagbalik nga mga opisyales sa pagpalig-on sa ilang abilidad sa strategic leadership, policy reform ug episyenteng serbisyo publiko. Usa sa mga highlights sa kalihukan mao ang exhibit ug networking lounge opening nga gipanguluhan ni Assistant Regional Director Yvette Tolentino Sunga sa SO5. Gipakita
ipakita sa exhibit ang mga flagship programs o serbisyo sa DILG ug uban pang kauban nga mga national government agencies kun NGAs diin giatagan ang lokal nga mga lider ug higayon nga makigkonektar, makaila og mas masabtan ang daghang oportunidad nga mahimong suporta sa ilang pangagamhanan. Sa iyang mensahe, si Regional Director Bruce A. Colao sa SO5 mipasabot sa dakong papel og responsibilidad sa lokal nga mga opisyales. Iyang gipasiugda nga ang accountability, integridad ug tinuoray nga kadasig sa serbisyo publiko mao'y pundasyon sa epektibo ug responsableng pangagamhanan. Gikan sa dakbayan sa Ozamis, personal nga mitambong si Mayor Sam Norman G. Fuentes uban ang mga sakop sa konseho sa dakbayan sa pagpanguna ni Vice Mayor Simplicia Neri. Ang aktibong partisipasyon sa Asenso Ozamis nagpakita sa determinasyon sa dakbayan nga mapuslan gayud ang Neo Plus program. Aron mas mulambo ang pangagamhanan, pinaagi sa mas tinaw nga aksyon, resulta og serbisyo nga nakasentro sa katawhan. Kini nga direksyon nagkahulugan usab sa Asenso brand of service nga nag-awhag sa transparency, accountability ug kalambuan nga nag-una sa panginahanglanon sa matag Ozamis non. Kini usab nag-uban sa paningkamot sa probinsyal nga pagamahanan sa Misamis Occidental nga gipanguluhan ni Governor Henry S. Waminal alang sa kalinaw ug kalambuan sa tibuok probinsya. Alang sa Ozamis non, ang pag-apel sa ilang mga leaders sa Neo Plus nagpasabot sa padayon nga saad sa kanunay asenso. Sa kanunay asenso Ozamis, pag-asenso nga nakabase sa maayong pangagamhanan ug nagsuporta sa mas lapad nga pananaw sa DILG ug sa Asenso Misamis Occidental. LG Ozamis family may pasundayag sa kahanas ug panahiusa sa mga kalihukan sa 125th Philippine Civil Service Anniversary Celebration. Gitutukan ni Leon Medallo ang mga balita, anyang report. Isip kabayan sa month-long celebration sa ika-125 Philippine Civil Service Anniversary nga napasinungog sa tanang kawani o gobyerno nga nag-highlight sa partisipasyon sa unom ka mga teams sa mga nakanay nga kalihukan sa local government unit of Ozamis. Setyembre 9 ug 10 ning tuiga, adlong Martes ug Miyerkules, una nga mipasundayag og mipakitang gilas ang matag team sa ilang kahanas pinaagi sa duha ka mga kalihukan, fitness demo og mini game set A. Adlong Martes, Setyembre 9, ang red team mipahigayon sa ilang fitness demo sa City Hall grounds nga nagpakita sa panaghiusa sa team subay sa ilang pagsayaw og indayog sa ilang napili nga musika. Kini gitumong aron mapalig-on ang espiritu sa panaghiusa sa mga miyembro sa team, mapauswag ang ilang pisikal nga kahimsog sa panglawas ug mapalambo ang ilang aktibong partisipasyon sa mga kalihukan sa maong selebrasyon. Ikaduhang adlaw Miyerkules, Setyembre 10, sunod nga gipigayon sa Set E sa minigames nga naglangkob sa duha ka dula. Din ang unang dula mao ang Amazing Maze nga gisalmutan sa unom ka teams nga nagpakita sa ilang nakadaiyang diskarte og teknik. Ug ang unang nakatapos sa maong dula mao ang Purple Team, gisundan sa Blue Team, third place mao ang White Team, fourth place Red Team, fifth place Orange Team, ug ang ika-6th place mao ang Yellow Team. Sa laing parte sa mong dula nga mao ang Charades, ang Blue Team mao'y nakakuha sa first place. Di nilang natagna ang tanang pulo kasakto nga tubag sulod sa 2 ka minutos ug 23 segundos. Gisundan sa Purple Team nga nakatagaan usab sa tanang pulo kasakto nga tubag sulod sa 2 minutos ug 28 segundos. Third place mao ang Red Team nga nakatubag sa napulo kasakto nga tubag sulod sa 2 minutos ug 45 segundos. Ang fourth place mao ang Orange Team nga nakatagna og 9 kasaktong tubag sa 5 minutos. Fifth place mao ang Yellow Team adunay 8 kasaktong tubag sulod sa 5 ka minutos ug ang sixth
Please mao ang white team nga nakatagna og 5 ka sakto nga tubag sulod sa 5 ka minutos. Ang maong mga kaliukan magpadayon hangtod Setyembre 25 ug ang awarding ceremony pagayon karong Setyembre 26 diin mahibaluan og masayran kung kinsa sa unom ka mga teams ang mulabaw og mudaog sa tanan nga mga nakahan-ay nga kalihukan. Ang kalampusan sa duha ka kalihukan nga kabahin sa month-long celebration sa ika-125 Philippine Civil Service Anniversary sa Dakbayan nagpakita sa panagiusa og dedikasyon sa tanang kawani sa gobyerno. Diin pinaagi sa makalingaw nga mga kalihukan, matagan o higayon ang LGU Osamis employees nga ipakita ang ilang kahanas, teamwork og abilidad. Inubanan sa ugot nga suporta ni Mayor Sam Norman Go Puentes og sa Asenso Osamis team. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat Leoncio. LG Osamis may suporta sa Brave Initiative sa DepEd og J. Paigo. Glenn Ray Roluna alang sa detalye. Suportado sa lokal na pagamanan sa Osamis subos sa pagpangulo ni Mayor Sam Norman Fuentes ang inisyatibo sa Department of Education kon DepEd o sa GFIGO Philippines nga gitawag Brave kon Building Resilient and Aware Voices for Empowerment. Atol sa launching niini dinhi sa Dakbayan sa Osamis sa namitambong sila si City Administrator Ms. Rotesa Grace Uano ug City Councilor SK Federation President Konsehal John Feldohay Lungsod. Sa mensahe ni Mayor Sam, pinaagi ni City Administrator Uano na ang LGU Osamis lig-on nga nagsuporta sa mga programa na pakita sa padayon nga pagpaningkamot sa paghatag og kaugmaon nga mas luwas ug mas lig-on para sa kabatan-unang Osamis noon sa City Government of Osamis firmly pledged its full support to the Project Brave. We commit to collaborating with DepEd and J. Paigo Philippines through our Sangguniang Kabataan initiatives, whom the SK Federated President is here with us today, Honorable John Feldohay Lungsod, and youth development programs in assisting the school-based teen centers, providing complementary programs to strengthen youth empowerment, mental health, and learner protection. And mobilize our resources to ensure that every Osamis learner has access to safe spaces, guidance, and opportunities to thrive. In fact, we are very happy as our SK programs submitted to the city, implemented throughout the 51 barangays, are directed towards the education and information about reproductive health and as well as mental health awareness. Together, let us continue to protect, guide, and empower our learners because in their strength and resilience lies the future of our city and our nation. We are reminded that we are not alone. We have our schools, our teachers, our government, in our community, as long as our stakeholders, that working together to guide and support us. In behalf of the SK Federation of Osamis City and of course with the local government of Osamis City, we give our full support to this project. We believe that empowering our youth through education, awareness, and guidance will not only help them make better choices, but also prepare them to become responsible, resilient, and empowered citizens of our city and of course, of our nation. Because we believe nga ang kabatanunan mao ang kusog ug kaugmaon sa atong komunidad. Ang programa nagtinguha sa pagpaligon sa kabatanunan pinaagi sa paghatag og liderato sa komunidad o personal nga resiliency, climate adaptation ug serbisyo kabahin sa sexual and reproductive health and rights, mental health ug climate education. Kining inisyatiba gilauman nga makatubag sa daggong hagit sa mga kabatanunan sa Osamis sama sa teenage pregnancy, sexually transmitted infections,
og untreated mental health challenges pinaagi sa paghatag og lig-on, luwas og adolescent responsive space alang kanila. Ang Brave ipatuman pinaagi sa school-based teen centers isip multifunctional hubs nga magserbisyo sa SRHR education, peer-led mental health support, resilience building o climate literacy. Alang sa Usamis Today, kini si Glenn Ray Roluna. Salamat Glenn. Kapin 1.7 milyones ka pesos nga water reservoir sa barangay Ikinuman Sur na kumpleto na solusyon sa dugay ng problema sa tubig ni balik alang sa Good News Leon Medalyo. Alayon sa tumong nga makahatag og kahupayan og makapagaan sa kinabuhi sa mga Usamis noon, napahigayon ang komplisyon sa water reservoir sa barangay Ikinuman Sur, usa ka proyekto nga dakong gikalipay sa mga residente. Sa personal nga interview sa Asinso Usamis News Channel, gibutyag ni Kapitan Ricky Alduhisa nga kini nga proyekto iyang gipangayo sa panahon ni kanhi Mayor ug karon kasamtangang Asinso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry Indy Waminal Jr. o kini na kumplito ni atong Hulyo ning tuiga nga adunay pundo nga nagkantidad sa 1,724,142 pesos. Kani ako ang reservoir nga gipangayo sa tuang mayor pa si Mayor Indy. Kaning reservoir mao ni ako ang gipangayo atong 2023 dan iya kong gitagaan nahumani siya atong July hinapos. Kantidad ani 1.7 apil na ang pipeline nga paingo gika padulong sa balay. Gipadayag pa ni Kapitan Alduhisa nga ang makabenepisyo sa maong proyekto mao ang mga residente sa Purok 1A o Purok 1B. Ang maka-benefits ani ato ang tubig Purok 1A o Purok 1B. Ang maka-benefits ani ato ang tubig. Asa gikan ang source ani ka? Ang gikan aning source ganato ani dito sakop lang gyapon diri sa barangay Ikinuman Sur, area sa Purok 3. Gibuti ako sabs Kapitan nga kini nga proyekto ang iyang gipangayo tungod kay dugay nang naglisod og tubig ang nahisgotang mga purok. Sa ula pa kini ma-develop ang ilang source sa tubig gikan pa sa silingang barangay. Usa ka dakong kalisdanan para sa iyang mga katagi barangay nga gusto na niyang mahatagan og kasulbaran. Diri area ha, diri dapita sa Purok 1A o Purok 1B, pinakalisod yun nga mga tao diri sa number 1 ang tubig, pinakalisod nila ang tubig. Wala pa niyang tubig nga mo ang gi-develop, magkuha sila og tubig og panglaba dito gyud sila sa Bagakay. Dito sila magsag-ob, manglaba. Layo kayo o mga 5 pa ka kilometro ay sila mo abot. Kung naisakyanan makadto dito, kung wala isakyanan mga tugod sila sa Suba dito dapit sa Gimad o Ikinuman Norte, diya sila manglaba. Bayanihan usab ang nahimong yawi sa pagdevelop sa maong water reservoir diin naghiusa og nagtinabangay ang mga residente aron mapatuman kini nga proyekto. Kuha ra niya to ang pagdevelop ato ang hangyo ang mga katawan sa Ikinuman Sur nga bayanihan lang haron mangita og tubig, kaya ang tubig man pinaka-importante sa ato ang kinabuhi. Gidugang pas Kapitan nga ang water reservoir adunay kapasidad nga 4,000 cubic meter sa tubig og sumala pa andam na kini alang sa pagdistribute sa mga residente. Usa ka dakong nakapalipay sa mga lumulupyo sa barangay. 4,000 cubic o 4,000 cubic dako Malaysia. Daghan na nalipay ang mga diri sa Purok. Yes, daghan kayo nalipay ang ilahabi aning pangandoy kay gusto gyud sila nga makatubig yun diri dapita. Nay uban ani magamit na sila nalagyo makagamit ani tubig ready to kuan ani distribute sa mga tao sa mga balay. Ready na ni siya.
Pagpasalamat ni Kapitan Alduisa sa dalaygon nga mga proyekto nga namubo sa ilang barangay, ilabi na sa bug-os nga pagpaningkamot ni Congressman Indy Waminal, nga bug-os nga gipadayon ni Mayor Sam Norman Fuentes, uban ang suporta ni Governor Henry Waminal, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando Waminal, og sa kinitubok ang asenso sa Osamis Administration. Matud pas Kapitan, kini nagpamatuod nga mga saad, wala lang nagpabilin nga pulong, apan nahimong tinuod. Pinaagi sa mga proyektong nakahatag og dakong benepisyo sa tanan. Dako kay kog pasalamat, Governor Henry Waminal og sa tuang Congressman 2nd District, Congressman Ando Waminal og sa tuang representative sa tuang Pinoy party list og sa tuang Mayor Sam Fuentes og sa mga city council. Dako kay ko pasalamat, ilabi na sa nilagyong nag leader sa asenso. Dako kay may pasalamat, ilabi na dako kay pasalamat mga katawan sa taga barangay Kinumansor nga sila ang nagleader, diha gyud namo nakita, diha gyud namo ang natilawan og natagamtaman og unsa gyud ang gipanaad sa team asenso. Ko gyud ni ipasigarbo sa mga tao dire sa mga kailan ako ni ipasigarbo nga dako kayo kausaban nga sila na ang nagleader sa tuang probinsya og sa city. Dako kay kausaban. Susama usab ang gibati nga gipadayag sa usa ka lumad nga residente nga si PB Nabente nga nalipay dili lang tungod sa tubig nga ilang makuha, apan tungod usab sa dakong kausaban nga dala sa maayong kalsada sa ilang lugar. Nakagamit na kaduha naman na ning aga, sa tubo lang siya nag-agi, wala pa gyud sa tangke ning agi. Di ana na may nagkuha. Ay dagko kay kalipay oy. Pati na karsada number 1. Pasalamat jud mi ni Mayor kay ang karsada pertindi yung ninduta. Gidugang pa niya? Ako mensahe ni Mayor og sa pamilya ni Ando ni Waminal nga pasalamat jud mig dako dire. Kay naana ang karsada number 1, then ikaduha ang tubig, then labi na kani covered court na dinhi sa akong atubangan. Lagi wa jud ko nagdahom nga diari mabutang. Ang proyekto sa Kinumansor ilabi na ang komplisyon sa water reservoir nagpakita sa seryosong dedikasyon sa asenso Osamis Administration sa paghatag og tinuod nga serbisyo publiko. Kini nagpamatuod nga ang saad sa pag-asenso sa katawan dili lang kutob sa istorya kundi gipakita pinaagi sa mga proyekto nga nagdala og tinuod nga kausaban og kalipay sa komunidad. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medalla. Salamat Leon, siya Osamis City Kalipi Women's Association mipili sa bagong set sa mga opisyales. Bernal Texon, alang sa report. Alang sa pagpili sa bagong set sa mga opisyalis ipigayon sa City Social Welfare and Development kung CSWD, pinanguluhan ni Officer in Charge Mr. Raji Gomez ang Osamis City Kalipi Women's Association con Okwa Federation Election 2025 adlaw Miyerkules September 10, 2025 sa 3rd floor Annex Building Osamis City Hall, diin mitambong ang tanang mga presidente sa Kalipi Women's Association gikan sa 51 ka mga barangay sa Dakbayan. Mitambong usab sa maong kalihukan si City Administrator Ms. Rotisa Grace Uwano, isip representante ni Mayor Sam Norman Go Fuentes nga mao usab ang nangulo sa oath-taking sa mga bagong napiling opisyalis. Ang napili nga bagong mga opisyalis sa Okwa kun Osamis City Kalipi Women's Association mao ang mosunod: President Ms. Margaret C. Docdor sa Barangay Katadman, Manabay, Vice President Bernadita L. Limbaring sa Barangay Kugon, Secretary Rizalyn M. Carion sa Barangay Maningkol, Treasurer Ms. Joy V. Patak sa Barangay Labo, Auditor Ms. Sally E. Lara sa Barangay Bagakay. Samtang adunay 11 usab ka mga public information officers ang napili matag cluster aron masayon og epesyente nga mahatud ang impormasyon ngadto sa matag barangay. Ang public information officers mao kining mosunod: Junalyn F. Pama sa Barangay Laman,
Maricel C. Umandam, Barangay Aguada, Grace Joy S. Villacorta, Barangay Carmen Annex, Annalyn D. Adlaon sa Subanen Community, Maribel T. Pahalya sa Barangay Calabayan, LBS Casinto sa Barangay Stimson, Abordo, Carmila L. Selim sa Barangay Gango, Imelda M. Torres sa Barangay Balintawak, Angelita L. Oliverio sa Barangay Litapan, Nisen L. Fiel sa Barangay Dunya Consuelo, ug si Joby M. Gracia sa Barangay Tinago. Ingon nga napili pag-usab isip nga Federation President si Mrs. Margaret C. Dokdor sa Barangay Katanman, Manabay, may pasalig sa padayon nga pagpaligon sa organisasyon sa mga kababayan sa tibuok dakbayan, samtang gihangyo usab niya ang tanan. Nag-angyo ko nila nga sa tanang panahon ug unsay mga angayan nato nga angay suporta sa Team Asinso na agyud ta kanunay magpaluyo isip mga women. So maunay amo agyong gibarugan, mahimo ming ma-empowered women dili lang kay sa pagkababae to nga madala gyud nato diha sa atong community ang atong pagka-empowered women. Gidugang pa niya nga bisan og wala pa siya'y mapakita nga pagabuhaton sa pagkakaroon nga tuig tungod kay pipila na lamang ka mga bulan ang nahibilin apan iyang gisaysay nga magpadayon gihapon ang ilang regular meetings, mga advokasya ug simultaneous clean up drive sa matag barangay aron mapalig-on ang kalimpyo sa dakbayan ilabi na sa hulga sa dinggi. Within this year so far wala pa kayo may kuan nga naipipila na lang kabulan ang mabilin. So wala pa kayo may nakita nga amo ang pagabuhaton pero magpadayon ang amo ang regular meetings, mga amo ang advocacy o amo ang mga clean up drive sa kada barangay na mga simultaneous nga mga clean up drive tungod kay ani ato ang sitwasyon karon sa dengue no na support pud ta mga women kay isip mga women, mga inahan nga atas panimalay kaya kita gyud may una nga responsible sa atong panimalay sa kaning mapadayon ang kalimpyo sa ato ang panimalay in proper segregation sa atong mga basura. So mao po nay ato ang kina-impusar sa kada usa nato diri sa mga women. Ang malampusong pagpili sa bagong set sa mga opisyalis sa Usami City Kalipi Women's Association nagpakita sa lig-on nga panaghiusa og dedikasyon sa mga kababayan sa dakbayan. Inabanan sa kanunay nga suporta sa Asinso Usami Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman Go Puentes. Naghatag kinig inspirasyon sa tanang kababayan sa mas aktibo, empowered o produktibong partisipasyon alang sa kaayuhan sa komunidad o pagpalig-on sa papel sa mga kababayan isip kusganong puwersa sa pag-uswag sa dakbayan. Alang sa Usamis Today, ako si Bernal Texo. Kapin sa 35,000 pesos nga hospital bill, walay bayaran at bisan piso, pinaagi sa Asensa Ozamis Free Hospitalization Program. Angela Mecarante, alang sa detalye. Masaligon nga biduol sa Asenso Ozamis Administration si Gramer Kipti, 48 anyos, residente sa Purok 5 Barangay Carmen Annex ning Dakbayan sa Ozamis aron sa pagpangayo og medikal nga tabang kang Mayor Sam Norman G. Fuentes pinaagi sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program tungod sa iyang amahan nga na-hospital og diin kini nakaangkon og dako nga excess bill. Ang ngalan si Gramer Kipti taga Carmen Annex Purok 5. Kuno ngay lagay mig gamay dili yung gamay dako gini nga inabang sa atong mayor nga si Sam Norman G. Fuentes, iyang kaliukan nga nindot ba akong papa parang tinilibulang naman ba din na tumba po siya sa balay na kuan din ihubak munang ako nadagan sa dool nga ospital.
Ang amahan ni Gramer nga si Tatay Rugasiano Kipti, 79 anyos, na admit sa St. Joseph General Hospital, diin kini na diagnose nga adunay acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease, diabetes mellitus type 2 ug chronic kidney disease nga sumala pa ni Gramer tungod kini sa pangidaron sa iyang amahan. Ug tungod ni ini mikabat sa 35,002 pesos and 80 centavos ang ilang kinatibok ang exist bill sa hospital. Apan dakong kalipay ang gibati ni Gramer kay ang kapin sa 35,000 nga exist bill sa hospital sa iyang amahan na zero balance pinaagi sa Ascenso Uzamis Free Hospitalization Program nga dakong nakasulbad sa problema nga ilang giatubang. Yung kay kalipay ma'am nga nasulbad ang among problema tapos dili lang sa ako sa tanan ng Indo diri ma'am. Gidugang pa niya nga daghan ng higayon nga siya nakapahimulo sa maong programa ug naglaom siya nga kini magpadayon aron mas daghan pa ang makabenepisyo niini. Kadaghan gyud ma'am. Kadaghan gikan sa akong mama namatay na lang. Asinso lang yapon dito sa Marsjin antod karon sa akong papa na pod. Mga sobras pulo ma'am. Dili gyud ipamakak kay tinuon man gyud pod. Padayon pa unta ma'am. Hantod karon og pasunod mamabot nga sila lang yapon ma'am kay aron ang mga tao makaduol parehadi mo. Si Gramer nga nagtrabaho isip porter sa Pantalan sa Dakbayan miangkon nga dili gayud paigo ang iyang kita tungod kay matud pa niya. Adyo ko sa Pantalan man porter dili tagna ang kita ang kadalo kay usay masiro kay tungod sa kadagan mo porter sa Pantalan. Igor apod sa pagkakadlaw na. Igor gyud ma'am. Busa ni ini, dakong pasalamat ang gipadayag ni Gramer ngadto sa tibuok Team Ascenso tungod kay siya nakaduol ug nahatagan sa iyang gipangayo nga hinabang. At kayo sa inyo tanan ko kami pasalamat na nakaduol sa imong diri sa City Hall na nakapangayo mig tabang. Naunta nga magpabili ni Anton Santon nga ngani. Salamat kayo. Ang dalaygon nga programa sa Ascenso Uzamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Fuentes nagpadayon sa pag-abag ug paghatag og kasulbaran sa mga suliran sa mga katawhang Uzamisnon, ilabi na panahon sa mga kalit nga emerhensya uban sa hugot nga suporta nila Governor Henry S. Waminal, Kong Segundo, Sancho Fernando Ando F. Waminal ug Kong Ascenso, Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Kirante. Salamat me a Uzamis Today hatod kanato ing serbisyo publiko sa kanunay Ascenso Uzamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman Go Fuentes pinaagi sa Ascenso Uzamis News Channel. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kong Ando Waminal ug Ascenso Uzamis News Channel. Please subscribe to the official AONC YouTube channel diyan makita usab ninyo nga naka-stream live ang among mga programa sa ngalan sa kitibukang AONC team. Pioncio Medalio Bernadexon, Adoni Dicena, June Porgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Madinis, Mary Melody Reyes, Angela Me Kerante, Mary Ann Lumapas, Xander Dalid ug si Glenn Ray Ruduna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Moticson, daghang salamat. Kanunay Ascenso Uzamis, Padayon Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy.